Nan. Anong oras na? Pakitanong ang mga kapatid natin. Anong oras na? Parang naging katanungan po yun nung gabi ng last night ng aming bunso. Kahit mataas silang opisyales, pinatanong ko ang katanungan na yun, di ba? Nasaan si Beron? Kasi typical na lama, yun ang kadalasan live question. Nasaan si Beron? And I pray na ugnayan ko sila, mga kapatid naman na alam ang katotohanan, nandun tayo. But today, I speak forth, nag-interrelate, pinangunahan ko kay last Sunday, paano magiging isang self-reliant Christian, masasabing, andun, sa kaalaman, tamang paggamit ng mga, yung tatlo, lagi na pinapaalala ni Pastor, time, talent, treasure. So this coming 3 Sundays, hopefully, kung paparinig lang ako sa mga gustong umagaw, may nakalinya akong tatlong, di ba, katotohanan na ipamamanik. And kasi may 4 Sundays pa tayo Ngayon, kasama yun ngayon. Hoping itong linggong ito, napakahalaga kay Pastor. Salamat ako ang nakasalang. Isa na namang katotohanan na ipamamanik ko sa ating lahat. Kahit si Pastor, I am on that aspect now ng yung tinaguriang hindi lang essence of time, but babaliktarin ko yun sa mas mahalagang conjuncture nung term na to. Time is of the essence. Well, pwede sabihin mo yung aspeto ng panahon. Magpapaalaala lang ako kasi what transpired sa mga buhay-buhay ng mga mahal natin sa buhay, siyempre. Sa ating mga sarili, may mga pangkalusugan ngayon na kinakaharap. And praise the Lord, no? Ishi, you're okay, ha? But siyempre, we will be praying, ongoing, good health. And that's why kaya? Why? Di ba? King Hezekiah was given that time, hiling siya kay Lord, iyak siya. If you read that in the Chronicles, Lord, may sakit siya. Then, pinagaling siya ni Lord. In-extend ang buhay niya. Umabot pa siya ng 15 years. Pero yung naging buhay niya, hindi niya nakita yung essence, yung time is of the essence. Hindi niya nakita Nasayang din yung panahong binigay sa kanya ng Diyos. You read that, no? Ginamit ko lang siyang illustrative na aspect na kaya nga meron tinatawag na binibigyan ng pangalawang buhay. Ma'am Ningning. Binigyan ka ng pangalawang buhay, Ma'am Ningning. Andiyan si Ma'am Ningning ngayon, no? Si aming miracle man, si Pastor Louie. Ang aming rejoice always in the Lord, si Pastor Rico, kahit na stroke na somehow umabot sa ospital pa rin. Well, again, time is of the essence. Kahit si Ishi, tinakbo. No, nauntog pa. Sabi nga, but still, that time is of the essence. Paano natin patuloy pa pong gugugulin? Yung unang letter T ni Pastor, hopefully next Sunday, we will deal more on the talents. Okay? And then, later times, kung saan ako sisingit, kung sasalang si Pastor Rico sa men's, okay? Third Sunday, sir, no? Tatalon muna ako. So, yung treasure, okay? Titignan ko yon. So, I speak of time is of the essence this morning. Kasama si Pastor doon. Napansin ko yun parang, nung nandun ako sa Lucena, inaayos ko si Beron, talagang para bang napakabilis ng mga pangyayari. Tulong ni Lord, mga paraan, koneksyon, lahat napatupad.
Then, it so happen naman na parang namadali ko yata yung kilos from the 27th ng gabi, ay ba, na-i-wake pa si Beron ng auno pa. Kasi, hindi pwedeng magburol doon sa pinagburulan ng isa naming kapatid sa mortuary mismo ng libingan ng bayani, which is doon siya dapat. May mga nakasalang na mas matataas, nakaburol na mga general. Meron ding yung ilang rooms ay under renovation, so hindi ma-accommodate. So, nandun siya sa bahay nila John. And, waiting time kami, yun yung mga term natin. Try to see my word always my time. Waiting time kami, di ba? And then, so happen again, may mga classmates si Beron na ginamit si Lord. Para nga, makikita niyo may posting namin, di ba? Noong June 1, last Sunday, may burol naman namin si Beron. Kasi kung kami, okay na yun waiting lang kami ng pagkakataon. At kung sakaling hindi talaga pwede, dahil sa needs, ididiretso na lang namin siya ng interment, di ba? Well, I thank the Lord for that hero's burial. Kung yan, panoodin niyo po yun ang tinatawag na hero's burial, no? Sabi nga nung biroan namin last Sunday dito, may 21 gunshot. Patay na patay ka talaga doon sa 21 gunshot na yun. Di ba? No? Guns salute. Biruan yun. But, pansinin niyo kahit si pastor, observant ako sa mga pangyayari. Lahat na ipatupad ni Lord yung kanyang kalooban. Hanggang, thank you for all your prayers last Thursday. Andun po, nairaos na namin ang aming bunso. Support and everything. Why am I speaking of the time is of the essence concept today? Dahil alam nyo, kahit nung araw ng libing, dinidelay kami ng Diablo, di ba? Kaya nga, tingnan nyo, may time na i-delay kayo sa traffic, di ba? Sa Skyway, grabe. Supposed to be, nandun kami dapat ng 9:30 para 10 o'clock, nandun sa gate, i-escort, sasalubungin, etc. Akala ko, hindi ako aabot, but still, may purpose, no? Lagi ko sinasabi yun sa inyo, pag natatraffic kayo, huwag kayong, o nadidelay kayo sa timetable ninyo, huwag kayong maapektuhan kasi may purpose si Lord doon. Bakit niya dinidelay yung timetable? Ayan. No? Parang si Dia, sinichika ko nga ngayon yan in preparation ng kanyang mga magiging pagpapahalaga. Yung time is of the essence. Although may answered prayer yan mamayang iti-thanksgiving. But still, bebe, try to see lang all aspects. The time is of the essence. Sakto po, nakarating kami 9:30. No? Lumuwag bigla yung skyway na yun, na pagkabuhol-buhol, pero paraan ni Lord dinaan ako sa magandang lane. Okay, abot kami. Sakto. And hanggang mag-uwian, hanggang sa lahat ng mga nakasalamuhan ni Pastor doon, the past nights, mga matataas na mga classmates na rin ni Beron. Kita niyo naman po siguro yun doon sa picture. It was God's timing sa lahat ng pangyayari. Sabi ko nga, pahabol, naglilibing na God's timing, di ba? May pahabol pang agapay. Salamat po sa lahat. And, hindi pa naman po huli ang oras para pwede pa rin kayo magpahabol. Hindi po totoo yung masama magpahabol. Joke po. Ginagamit ko lang ilustrasyon. But anyways, sabi nga, let's study this idea na nasa Bible, forthwith, simula pa sa Old Testament, hanggang sa
New Testament. Saan po ba kaya, sino kaya ang may mga idea, sino ang unang nag-invento ng oras? O yung mga relo, di ba? Siyempre, yung mga original na relo, talagang dapat yan eh. Sino may mga trivia dito? Hindi na ako doon eh. Papakita ko lang. It is all in the Bible. The very essence ng meaning ng time is when the first verse of Genesis 1:1 speaks of in the beginning. Diba? In the beginning, there is already that concept of time. Nang pasimulan ng Diyos, likhain ang mundo, ang sangkatauhan, there is that already concept of time. And hanggang sa ending ng Revelations 22, mababasa nyo, di ba? Daanan ko lang yung pinakang napakahalaga kong idea ng verse 20 ng 22. Sabi niya dito ng Panginoon, He which clear testifieth these things said, surely come quickly. Di ba? And yes, very clear din po the word quickly. It's aspect of time. It's only an aspect na word na action word, pero it relates regarding sa time element. So, mapa Old Testament ka, New Testament, maraming mababasa kayong nagpapatungkol sa time. And paulit-ulit si Pastor sa mga nag-aral nito, again, para may idea kayo, yung tiniterm namin, media of revelation. Ang Diyos po sa kanyang takdang oras ay nagpatupad ng pagpapahayag niya sa sangkatauhan kung sino siya, kung ano ang mga ginagawa niya para sa sangkatauhan, no? At hanggang maipatupad niya yun, and hindi po tayo nagtatapos sa Revelations. Okay? Meron tayong paruroonan pa. At yun nga yung ating tema eh. Yeah? Hindi lang tayo ililigtas ng Panginoon sa mundong ito, but doon tayo, maghahari tayo kasama niya. So that's another time zone or time, matatawag nating concept niya na kung ano yung mga muling ipatutupad pa niya sa panahon na yun. Liban na lang tayo kung kontento na tayo sa ating mga naranasan sa buhay, kung kontento na tayo na ito lang ang ating nagawa sa panahong binibigay ng Diyos sa ating lahat. Tulad nga ng mga pangyayari, mababasa din yan sa Bible. But I speak direct na sa aming kapatid. Mga masasabi ko po talagang kalungkutan ko, hindi ko yan para yung panghihinayang. Ang ganda ng katatayuan niya. Kahit yung panganay namin, sa mga nakakita sa panganay namin, ang ganda ng mga katatayuan nila dati. Pero mga nagsayang sila ng kanilang mga panahon. I speak truthfully kasi ako mismo yun nakakita. And I thank the Lord, lagi ko sinasabi sa mag-iina ko, whatever we have now, and I am really maximizing my time for them, kaya nga God, family, ministry. Wala na akong pinagugugulan ng oras kung hindi po yung kalooban ng Diyos. And I pray makahikayat po kami sa inyong mga tahanan, mga baguhan naming kapatiran, and kahit sa mga nakakapanood po sa amin sa YouTube namin about the messages we have, we hope and pray na sa araw pong ito, mangusap ang Panginoon sa ating lahat sa kahalagahan po ng panahon.
Ulit-ulitin ko po, time is of the essence. Hindi po yung essence of time. No? Time is of the essence. Meaning, paano natin gugugulin, gagamitin ang mga panahon na meron pa po tayo. Kasi mapapansin nyo po, no? Yes, of course, nag-joke na tayo kanina. Pag hindi mo pa time, ayan, hindi mo pa takda, kunin ni Lord, meaning may pinagagawa pa sa'yo. So, again and again, yun ang panghikayat ni Pastor. Patuloy, habang wala pa siya sa ulap, or habang hindi pa niya tayo kinukuha, literally, physically, saan tayo magiging self-reliant sa time natin? Kasi next Sundays, I will be speaking about the talents, the treasures. Interrelated kasi this month ng puso ni Pastor. So, balik ako po sa ating pag-aaral. Nandun pa rin ako sa time na yon ng cassette sa Revelations 19. Ang ganda verse 6. Very clear din po na binabanggit doon sa verse 6. And I heard, very clear po yung concept na yon, na mangyayari, it were the voice of a great multitude. So may isang time zone na mangyayari ito. Sisigaw tayo, di ba? Very clear, and voice of mighty thunderings, saying, Hallelujah, for the Lord God omnipotent reigneth. There is that time. Yes. Yan, para mas kita ko. O nga. I will. So, ano yung puso ni Pastor? Iugnay ko sa tema. May key verse, Ma'am Jane, kung hinahanap mo. But in the Hebrew word, what is the Hebrew word of time? Yan. Trivia ulit, dagdag tayo. Z as in zebra, zita. Yan. Then, pakisabi, hey man, M-A-N, Z-man. That is the word time in Hebrew. So, nagtitrivia si Pastor, dun sa aking concordance, dun sa yung aking Hebrew, Greek concordance na yon, yung mga words na yan. But doon sa inyong mga letter G, nandun na rin yan. Pag pinindot nyo yung mga cellphone nyo, lalabas yan. What is the Hebrew word for time? Lalabas yan dyan. Liban lang kami kasi ni Pastor Rico, meron kaming lumang paraan yung binigay niya sa akin PC Study Bible. Ewan ko kung magra-run pa yun sa mga bagong, hindi na, Pang ano lang yun, pang Windows 7 lang yata yun. Mapanahon natin. Pero nandun din nandun din. But anyway, sabi nga, sama ng pagkakataon, baka yung latest version siguro, makabili. And, yes, when we say Z-man, well, ang ganda Hindi sila Brother Riel yun at saka sila Brother Edmar yun Z-man naman, okay. That is time. Yan. And then, sabi dyan, again, it speaks of a common biblical theme emphasizes that, what? Sabi ni Dia, gamitin ko ito yung salamin ko. God's timing is perfect. Wow! Yun din yung naramdaman ko, nakita ko sa mga panahon, taon ng aming mga buhay. And He is always on time. There are two matatawag nating prophets used by God. Ito, paborito ito. And alam niyo, na-touch ako kagabi. Nakita ko ito, pinost to ni Sister Ellen. Alam mo na ito, Ma'am Ellen? Pero yung concept mo, Ma'am Ellen, yung time na magkikita kayo ni Brother Ruel someday, di ba? Pero ito, ang concept ng Isaiah 60 verse 22, di ba? Anong sabi niyan sa Isaiah 60 verse 22, Dia? Patingin natin sa kanila, 22. Yan, sige, pakitingin natin. Ano sabi diyan? Napakaganda niyan that God's timing is perfect and He's always on time. Sabi niya diyan, a little one shall become 1,000. Hindi yan, bebe. Oh, wait. 60, 22. Tama? Isaiah 60, 22.
Okay. I, the Lord will. Yeah, tama pala. Nalito ako doon sa a little one. Okay. Then, it shall become 1,000 and a small one, a strong nation. Well, speaking of Israel, of course. But I would like to use the concept in second paraphrase. I, the Lord, will hasten it in His time. Sige, move up. 23. And sabi nga dyan, very clear that yung pinost ni Sister Ellen, ang ganda sa version na yun. 23. Sama mo yung 23, bebe. Up to 22. Oh, yeah. Sige lang. Then anyway, the idea is there. I, the Lord, will hasten it in His time. Meaning, yung perfect timing ni Lord, yung ipinapatupad niya sa mga buhay-buhay natin, it's there. Even, I can term si Peter was then a prophet in the New Testament. Dahil, when he spoke of the Lord, di ba, yung nag-prophesy siya, na ganito, etc., na regarding sa ilang concept ng mangyayari, magaganda yung karanasan niya sa Panginoong Hesus, di ba? Nang sabihin niya na mamamatay siya para sa Panginoon. Hindi niya iiwanan ng Panginoon. Parang baliktad no? Yung naging prophecy niya, hindi naging totoo. But anyway, nagpatuloy naman siya dun sa concept na yon, biruan. And in 2 Peter 3:8, sige, okay na yan. 2 Peter 3:8, hindi ko na ibigay pala sa iyo, no? Sige lang. Ihabol lang natin. Ilan lang naman yan, Ma'am Jane, na verses ko. Again, highlights that God's perspective on time is different from ours. Ano sabi sa 2 Peter 3:8? But beloved, be not ignorant of this one thing. Okay? Galing, ano? That one day is with the Lord as 1,000 years, and 1,000 years as one day. Yung isang araw sa Diyos, pwede sa buhay natin 100,000 taon. Pero yung 1,000 taon sa Diyos, pwede niyang gawin na isang araw lang sa atin. The Bible speaks of that time element na ang Diyos lang ang may hawak. Hindi natin po hawak ang mga oras natin. We are just supposed to be, mensahe ko, should be good stewards, wise stewards ng mga talents na yan, time na binibigay ni Lord sa atin. And sakali, sama na ang ating mga treasures, yung responsibilidad natin talaga. But syempre, ayaw naman ni Lord ng pilitan. Ayan naman po ang malaki naming kaibahan. Wala po kaming pamimilit sa anong concept ng kaparaanan ng ministeryo. But there are times, sinasabi nga nung iba, kasi pastor, bakit nga daw mabuti pa yung mga namimilit, yung mga kulto, nasusunod Totoo yun, di ba? Yung pansinin nyo, yung mga I gonna knock on your door, andyan sila, namimigay ng mga pulyetas, di ba? And kaya nilang gawin Tayong mga totoo ang faith, totoo ang Diyos, kahit mag-share lang, hindi tayo makapag-share ng katotohanan ng salita ng Diyos. Para ba nahihiya pa tayo, na Christian tayo? Yung mga martyrdom nga, nasa mga Islam communist country, namamatay, yun yung Smyrna. Yun yung Smyrna church, no? Martyrdom church, namamatay sila para sa gawain ng Panginoon. And we are so blessed. Kaya nga, doon ako thankful na sinasabi ko doon sa mag-iina ko, Ma, whatever we have now is from the Lord. Dinidifferentiate ko lagi, whatever the ministry, the Holy and True Christian Fellowship have now is because of the Lord. It is from the Lord. No? Parang ang Israel inilabas sa Ehipto, dinala sa Promised Land. Lahat ng nangyayari sa Israel ngayon,
kaparaanan, timetable ng Diyos. And lalo na tayo, na iglesia niya. Matapos na ipatupad yung media revelation, sabi ni liban sa sinabi ni Paul sa Galatians, yan, 4, okay? Ang ganda. Dalawa silang matalino eh. Mamaya, yung time essence na yun, Galatians 4:4 to 5. And balikan natin yung Old Testament din sa Ecclesiastes 3:1, ginamit ko last last Wednesday night. But ito sabi ni Paul, but when the fullness of time was come, God sent forth His Son. Na isa katuparan yung time element ng Diyos. And para sa kaligtasan ng sangkatauhan, matapos magkasala po ang ating mga ninuno, sila Eva at Adan, sa hardin ng Eden. Pinatupad ng Diyos sa kanyang timetable. Pero sa marami pa rin Christian ngayon, hindi naunawaan yun, hindi yun napapahalagahan eh. Kaya nga sabi ni Paul mismo sa 1 Corinthians 15:3, what is yung tinataguriang of most importance? Christ, pagsabi sa mga katabi, Christ died for us. Pag hindi naging mahalaga yon sa atin, we will continue lang with our time sa mundong ito, kagaya ng mga tinagurian sa Bible na they would eat, drink, and be merry, for tomorrow they die. No? Yan po yun. Yung mga unbelievers, pasensya na po kung sakali, nagpapaalala kami, huwag na natin sila pagtakahan. Kasi wala sila nung element na yun eh. Okay? Pero tayo na dapat niligtas na ng Panginoon, nandun na tayo, dapat magiging mga self-reliant Christians na tayo. Doon pa lang po sa oras, next Sunday, talents, treasures. Today I speak yung halaga ng time. Nakita ko po yun eh. And kahit si Pastor, I'm maximizing po my time. Paano pa ako makakapaglingkod, makakagampan sa aking mag-iina, hanggang sa aming apo. There is that time element na ayoko na pong masayang. Nakita ko po yun sa mga mahal ko sa buhay. And hindi ko yun ikakahiya, di ba? Siguro pansin nyo naman yun. Naawa ako doon sa mga pamangkin ko. Kasi yun ang tinahak ng kanilang mga magulang. Ayaw nila sa Panginoon. Mas nais nila yung gusto nila sa buhay. And I'm trying to reach out, but sabi nga, a prophet is not welcome. Even at the time, I did my best. Ako ang gumampan sa aming bunso. Lahat. May kalungkutan pa nga po ako eh. May mga mahal sa buhay na nagdamdam pa, kaya hindi nila napuntahan ng aming kapatid. Parang nakakalungkot, di po ba na, yung time na yon, and I know they would regret it. They would regret it. Kasi wala silang dahilan na hindi tignan ang aming bunso. Yung pagpapahalaga po sa oras, yun po ang puso ni Pastor ngayong umaga. Kasi hindi natin po alam ang mga buhay-buhay po natin. Ganon din po yung binabanggit, no? Inulit ko yun, pinaunawa ko yun doon sa mga nakikinig ng matataas na opisyal na yun, na kung sa New Testament, si Pablo ang pinakamatalino, sa Old Testament, we have Solomon, di po ba? In Ecclesiastes chapter 1, sabi niya, verse 1, there is a time for everything. Tama nga naman, di ba? Ayan. 1. Yeah. Up to 2. Sige, tuloy mo, bebe. Ayaw lumabas ng kumpleto.
One. To everything, there is a season and a time to every purpose under the heaven. May oras matulog, may oras kumain, may oras kung ano-ano, may oras, may oras, may oras, may oras. Di ba? May oras. Napakaganda po lang paalaala kasi I hope part of our realignment mo, totoo po yun, kahit si Pastor, I would be having may mga realignment sa aking oras. Kasi nakakaramdam na rin po ako ng pampisikal, no? Hindi naman po ako bumabata. I would really like to maximize ang panahon. Of course, 3 lang yun. Sa Diyos, sa pamilya ko, sa paglilingkod sa ministeryo. Wala na pong kabuluhan sa akin eh. Kaya nga, alam nyo, even as of now, may standstill kami ni D. Alam niya yun. Nararamdaman niya yun eh. Di ba, bebe? Will of God ha. Kasi, kung si Pastor lang, lagi ako dun sa, yung halaga ng panahon, di ba? Ayan, si Dian nagpipray ngayon, yung career niya, layo eh. Sa akin, inisip ko dati, si Eunice, alam ni Mama yan, Mahan, nandiyan ka. Hindi ako talaga 100% nun kasi although hanggang ma-reveal na ni Lord ngayong panahon, baka nga kaya na-reveal and quit daw tayo ha. Sabi nila fake news kasi kung dapat daw aware na ang mga governments ngayon. Pero ang World Health noon, hindi naman kagad nag-announce noong February 2020. Hanggang noon lang marami nang namamatay at saka sila nag-declare ng pandemic. Ano ba? And again, there's that new virus na tinatawag nila. Ewan ko, Ma'am Jane, kung kamusta dyan sa California, yung tinatawag na Sacramento Bee. No? Paborito ni Aya yun eh. Bee! Pag nakikita niya yung may gravy na yun, no? Bee! Paborito ni Aya yun. But, again, sumasagsag po ang mga pangyayari. Pansinin niyo yung peace na nangyayari ngayon, no? Tumahimik ang Israel. Tapos na yung papa nila, no? Ng peace, okay? And anytime, alam na natin po ang susunod na mangyayari, ha? Sa mga dapat nakakaalam na, ha? Pero kung hindi pa kayo, pakibasa 1 Thessalonians 4, 1 Corinthians 15, pakibasa po. Nababalik ang Panginoon sa ulap. Kukunin niya ang totoong nananalig sa Kanya. Okay? Although, biruan naman natin yan, di ba? Sa 2 Corinthians 5. Kanya-kanya na lang tayo ng bawas rewards pag mga hindi pa tayo self-reliant. Kasi sabi nga doon, sa mga parable na yun, di ba? O, bigay nga yung talent yan doon sa mas nagpahalaga, di ba? So, binaon sa lupa, yung mga talentong yun. Later times, mapag-aaralan din po natin yun. But, it's interrelated with time. Yeah? Paano natin ginagamit yung mga oras natin sa desisyon? No? Kasi nga, alam niyo ba sila Ryan, Heidi, nabuhay ever since, nakabili ng bahay, nakabili ng kotse. Work from home lang. Kaya niloloko ko si Tia. Pepe, wag mo na intindihin yan. Susweldohan na lang kita sa bahay kaysa bumiyahe ka ng malayo, di ba? Mga biroan namin yan. Pero siyempre gusto niya mag-venture eh. Sige. Nakapunta na nga yan sa, mamaya mo testify yun, nakapunta na nga yan sa New York eh, di ba? Papa, nakapunta na ako sa New York. Papanoodin ko yan yung biyahe niya araw-araw, di ba? Yung pagod siya, yung gano'n, titignan ko yun, manonood ako. Si ate mo, alabang lang, Si ate mo, alabang lang, pagod na pagod. But anyway, sige lang, crossing yung area niya di ba? Medyo malayo-layo yun. But for prayers. Pwede ka pa naman, di ka pa naman pumipirma ng contract ha? Pero hired na siya Pero sige lang, nag-aano pa kami, naglalabanan pa kami. Prayers, bebe, prayers. Hindi ka namin nahadlangan. Pero mas pangit yung nagre-resign na, mas pangit yun. Kasi sabi ng Bible,
Bago ka magtayo ng building, tiyakin mo, matatapos mo. Bago ka makipagdigmaan, tiyakin mo, kompleto ka ng bala mo, di ba? So, that is the time is of the essence. Ha? Ishi, how you study, nila Mati, nila Olivia, ayan, nila Joanna, mga nag-a-achieve, no? Sila, best friend ni Aya yan, eh. Si Aling Maria, pupuno ka ng grasya. Aya, nandyan si Aya. Wala si Aya. Nandyan? Di wala si Aya dyan. Wala. No. But yun nga, saan pa po nga natin pagugugulin ang ating mga oras? Okay? And alam nyo ba, sino merong chronograph watch sa inyo? Yung mga nauso dating chronograph, di ba? It came from the word palang chronos, chronos, time. Greek word chronos. No? Hello, Ayaya. Wow. Wow, ha? De Lola Epin there on the other side, oh. Wow. Sige. And, yes, Chronos and Kairos. Ano bang kaibahan ng word na yung Chronos? Greek po ito naman, about time. Dinagdag ko lang para mas may idea tayo. Well, sabi nga po, when we, doon sa aspect na yon ng Chronos na yon, he is a Greek god of time. Para lang, ano lang to add up, pero hindi ko kayo para hikayatin na may totoong Greek god of time, no? Diba, Venus, di ba? May mga ginagamit na ganyan. Mercury, the messenger. But he is also pag tinerm na Kronos, kaya nga, he is the god of time sa Greek culture. So, here, may magaganda lang na paghahambing Sabi nga, sa ilang aspeto na gusto kong daanan lang po natin. Dahil sabi dito, yung aspeto ng Kairos, binabanggit dito, is yung right and critical or opportune moment na pinapahalagahan mo yung element na yun. Yeah. Nagloloko na naman talaga. I believe naman hindi sa fluctuation talaga Baka sa cable talaga natin So yung time na kailangan ipagawa natin yan yung time na bibili tayong printer na bago. Yung time na wala si pastor, hindi ako makabili-bili ng rechargeable battery. The time is of the essence. Yung mga buhay-buhay natin, trabaho, negosyo, pagpapalaki ng ating mga anak. And meron pong binabanggit, di ba? Maganda yun sa Corinthians Yung, today is the time of your salvation. Okay? Naalala niyo yun? Kung kailan tayo naligtas, recall natin. O baka nakakalimutan nyo na yun Ilan taon na ba kayong na kay Lord? Natatandaan nyo ba anong year, anong buwan, anong day? Liban siyempre sa mga developmental, maliliit kayo Pinalaki namin kayo ng mga magulang. Pero there should have come a time, ng 12 years old kayo, dapat nag-define kayo talaga na si Jesus ang Savior nyo Ishi Kasi just put it in your heart. Kung hindi man ng mga magulang, kami, sila Dia, sinabihan namin yan nung mga 12 years old. And ngayon si Aya, nakakatuwa. Andiyan pa si Aya. Pakita mo si Aya. Tanungin ko si Aya, asan na? Nawala. Nagkagulo na sila sa bahay. Aya,
Who is Jesus? Naglalaro. Aya. Ayaw. Sasagutin kayo nun. Di ba? Kasi narinig niya lagi sinasabi ko, tulad pa rin siya pala ni Ishi Ayaw. na ayaw, ayaw. Di ba? Jesus loves you. Pinalalaki namin siya talaga, 2 years old pa lang. Jesus loves you, di ba? And then minsan, kami kasi nandoon eh. And salamat kung nafe-feel niya sa lolo niya yung love na yun. Pag natatanong siya, who is Jesus? No, no. Kasi yung idea na love, ah, yung time element na naibibigay namin sa kanya, nire-recover namin siya, and hopefully na-recover na namin after 1 year and April, May, June. O yan. Lagpas na, no? Si Lord, yung time is of the essence, halaga. Dahil may marami pong aspeto dito na pwede pang daanan. But, yeah, no, yung, balik lang ako kay Beron, bago siya natagpuan. Ang typical daw niya, sa umaga, pupunta doon sa tindahan, yung kanyang typical na chika-chika doon sa harapan ng aming compound. Pero, after Friday, Saturday, Sunday, hindi na siya lumabas. See that? And napresent ko naman last Sunday sa inyo yung position ng kapatid namin, di ba? In pain. In pain. Hawak yung dibdib. Walang kasama. Well, siyempre, takda naman ang buhay. But, isa yung aking kalungkutan, sabi ko sa inyo last Sunday, hoping nakatawag siya sa Panginoon bago siya nalagutan ng hiniga. Kasi may backgrounder naman siya sa faith namin. Parang ganun din sa biyanan ko. Sabi ko nga kay Michelle, ako pa nagbigay kay Michelle ng idea na yun eh, na kasi kung si Sister Michelle, sa kanya talaga dead zone na ang kanya ang kanyang papa. Kasi sa kanya hardcore yun eh, hardcore na Jehovah yun, no? Pero malay naman namin sa kakatanim namin sa bahay nila, kakadalaw, kakapray, kakaano. Baka naman sabi ko nga kay Mama, malay mo naman nung time na si grandpa ay nandun na sa last breath. Baka naman sinabi niya, subukan ko kaya yung Jesus ni Michelle. Yan. Di ba? Mabait naman si Lord eh. No? Malay naman natin, anyone who calls on the name of the Lord will be saved. Kita nyo, yun pong ginamit kong verse nung Wednesday, no? Kasi alam ko gumamit ng tamang okasyon. Bibigay akong pag-asa. Ang hirap nun, nung gabing yun, no? Pag-uwi nga namin, sabi ni Dia, pa, nakaya mo, ha? Oh, siya, pangalawang burol. So, pangatlong child dedication sa inyo, si Aya. Pero hindi ko pa isasara, Dia, kasi sabi nga, baka ikaw din i-dedicate ko pa ang iyong mga magiging anak. Make sure lang hindi abno, ha? Make sure lang hindi abno. So, you see that? Hirap. Kasi kung ano, yung mga seremonya lang yan. Praise the Lord. First ko si Brother Ruel, di ba, na manggagawa. Maliban dun sa mga nauna, si Sister Nitz, iba yun eh, iba yung ugnayan kay Sister Maria, no, kay Sister Lourdes. Brother Ruel, yung gano'ng eksena, yung biglaan. Kasi sila, Sister Nitz, alam ko may karamdaman na rin yun nun eh. Pero nagpapagal talaga. Daddy, nagpapagal, maitaguyod yung kanilang anak. Yun yung mga backgrounder na alam ko. Sila Sister Maria, Sister Lourdes, may karamdaman na rin yun. Alam natin yun, may timetable. Pero si Brother Ruel, although may backgrounder din ako, may alam ako, hindi para palungkutin sila. Last year, di ba? Na ano na yun, nag-collapse na si Brother Ruel. Pero yun nga, dahil sa sipag din at tiyaga, para siyang si Senador sa sipag at tiyaga,
inabot din. Timetable ni Lord. Ha? Oh. Si Ma'am Ningning, na ang alam naming karamdaman lang ay, yun nga, yung sa kanyang, ang talagang karamdaman ni Ma'am Ningning lagi, yung kanyang, yung tinatawag na sa baga, no? Pero nakarecover siya noon eh. Pero hindi naman namin akalain na, ayan, nagmuntikanan. Yung si Veron, ganun din eh. May karamdaman siya doon sa spine niya. Pero so far, wala siya talaga yung masasabi mong, kasi physically naman kami mga galing sa ano kami, but pag timetable na, yan, yun yung sinasabi ko, pag timetable na po. Kahit malusog tayo, yung joke ko nga, meron dyan, sinaksak na ng ilang beses, binaril na ng ilang beses, buhay pa eh. Kaya nga may kasabihan, di ba? Ang masamang damo, matagal mamatay. Tapos naman meron namang natulog lang, binangongot, dead gun na. At sinasabi naman ng iba, yung bakit yung mababait, nauunang kunin ni Lord. So alam naman natin din ang sagot doon. Di ba? Kasi nga, para wag na silang malinlang ng dyablo. So andun din yung timetable ng Diyos talaga. Okay? Para realities of life ito eh. Ang akin talagang focus sa inyo ngayon, mga magulang, paano nyo ba inaaruga ang inyong mga pamilya, no? Ha? Yung aspeto ng pagtingin sa kanila. And, yun nga, yung sumusobra naman sa trabaho din, kaya nga may wording, overtime. Overtime. Mga nag-o-overtime. O, yun na, wala nang pahinga, no? So, lahat yan eh. What if, sabi dito ngayon, tingnan natin as endpoint, tinitingnan ko din yung oras ko. Endpoint. Ma'am Jane, kopya na lang, John 12, Dia, John 17, okay. John 12:23, John 17:1, and then John 21:23. These are the very red words of the Lord. Nung nandito siya, alam niya yung timetable ng Ama sa langit sa pinagagawa sa Kanya. These are His last mga red letters. O, sige. John 12:23, Dia. Daanan lang natin. Tignan niyo, kahit ang Panginoong Jesucristo, alam niya yung timetable niya eh. Okay? And Jesus answered them saying, the hour is come that the Son of Man should be glorified. Alam niya, timetable. Okay? And, although sisingit ako dyan, wag naman yung premonition, kasi sabi, naman, nakagawian nila doon sa amin. Kasi, sa isa kong kuya, nagsabi daw si Veron na siya ay pupunta ng Aklan na ng June 1. Diba? Nagsabi din daw dun sa isa kong pamangkin na ganon, magbabagong buhay na siya doon sa lugar ng Aklan. May bago na naman daw siya doon, opportunity, trabaho. Diba? Na-recall nyo, nagtrabaho siya dito sa may Batangas. Pero, alam niyo na kung bakit. Diba? Alam niyo na kung ano yung problema ni Pastor ever since sa aming bunso. And hindi ko po yun para ikaila. John 17:1, these words spake Jesus and lifted up His eyes to heaven and said, Father, the hour is come, glorify Thy Son, that Thy Son also may glorify Thee. Alam niyo ano yung pangunahin ng Panginoong Jesucristo? Pinapaunawa niya, Diyos siya, sa mga mananalig sa Kanya, makakabasa ng mga salita niya, itong red letters, ito din maging pangunahin na natin na inspirasyon o motibo, whatever you would like to use,
Very clear eh. Ephesians 1:13, it is always for the glory of God. 1 Corinthians, to the glory of God. Pero yun nga ba talaga ang focus ng ating time to glorify God? Look at our Lord. Minsan yung nga eh, yung hindi marunong gumamit ng Bible, sabihin nila, yun ang prayer, yung Our Father, ulit-ulitin nyo, doon sa beads. No. Lahat yung pinutray ng Panginoong Hesukristo, sa lahat ng mananalig sa Kanya, yun ang ating magiging pagpapahayag din sa buhay. No? So, pinaalawa niya yan na ang isang totoong nananalig sa Kanyang Ama, yun yung halaga. Kaya nga, biruin ko nga ang lahat ngayong umaga. Sige nga, kaya nyo kayang sabihin ito sa mga mahal natin sa buhay. Sige nga, oras ko na. Pakisabi nga, oras ko na. Gusto niyo ba sabihin yan? Ayaw natin sabihin yan. Di ba? Oras ko na. Kaya, okay na. Diyan na, mayroon na kayong mana, mayroon na kayong oras ko na eh. Kaya ba? Kaya? Hindi, ayaw pa natin. Gusto natin, magpasarap pa. Yung mga naghahangad pang yumaman, yung mga gusto pang magkapag-asawa na sasakit lang ang ulo, parang kumuha ng bato, pinukpok sa ulo nila kasi adik, lasenggo, babaero, sugalero. Diba? Meron bang ganun katapang sasabihin, oras ko na? Kahit ako parang, Lord, saglit muna. Meron pa, ikaw mission sa akin Magpapalusot pa ako kunyari. Lord, may mission ka pa sa akin, gagamitin mo pa ako, Lord di ba? Pero meron bang ganyang ready na tayo na Dia, sinasabi namin yun sa inyo, lagi nila, Mama, di ba, hindi kami laging ninyong kasama. That is why time is of the essence. And 21:3, Bebe, habol mo. Then went this saying abroad among the brethren, ito na yung wala na ang Panginoon, di ba? That the disciples should not die, yet Jesus said not unto him, He shall not die. But if I will that he tarry till I come, what is that to thee? Yan yung time na atak-atak niya si Pedro, di ba? Tinatanong niya si Lord, Lord, itong sumusunod na nagmamahal sa iyo, paano mangyayari diyan kung sakali, di ba? Huwag mo siya intindihin, sabi ni Lord. Kung gusto ko siyang buhay, buhay yan. Kung gusto ko naman siyang mauna na. God's perfect timing. Ziman, God's perfect timing sa buhay ng bawat isa. Wala makakapagdugtong, sabi ni Lord, di ba? Ng bilang, ng oras, buhok. Walang makakapagdugtong. So, today, I just would like to have this heart sa lahat. Pahalagahan po natin pa ang panahon, yung time. Yan. Yung time is of the essence. Ang ganda nung kinanta habang dinadala namin si Beron. Okay din nung mga punerarya, meron sila yung song na In His Time, napaiyak tuloy ako Magaling din sila, Ang lakas-lakas sa kabuong loob ng kampo. In His time, di ba? In His time. And in His time. In His time. I hope hindi natin alam yung panahon, nangyayari na. Ayan, dahilan na naman to ng marami. Mangyayari naman mga baha, etc. But I really pray, God's perfect time be upon us all as we continue to await His second coming po. Dahil si Pastor mismo, I know I have also a timetable. Inaalala ko yung mga magulang ko, mga biyanan ko, yung mga ibang namatay. Para bang, di
tinitingnan ko yung kapatid ko dun sa baba, no? Time na yun. Napanood niyo po ba yung mga, ano? The Lord has exalted once again you, Pastor, di po ba, na ako pala ang piliin, gumampan. Ako din ang tumanggap ng flag. The timetable was there, ni Lord. Totoo po yun. Nagdamdam yung kapatid kong yun sa akin. Kasi sa mga panahon na hindi ko siya kinonsinte. Pero nitong lumipas na pagkakataon naman, ginawa ko po yung pwede kong gawin na hindi nagawa ng iba, tulad po kay Badjo. Sabi ko nga si Pastor is always just a silent worker, backgrounder lang po ako. Hindi ako si B na bida ang saya. Diba? Meron ganun, mahilig bida sila sa mga eksena. But the Lord exalts always. Kaya nga, yung mga kausap ko, lagi ko sinasabi yun. Yung mga lahat na nagparatang sa akin, lahat ng nanira sa akin, ibalik ko lang po sa inyo. Ano ba mga pagkatao nyo? Ibalik ko din po sa inyo, ano na ba ang mga narating ninyo sa timetable ng Panginoon? Diba? And I just pray always for the glory of God. Kasi, yun nga, nalulungkot ako dahil yung kasama ng hardest calling, holiest calling, magkakakitaan ano yung paraan ng paglilingkod. And I know, maliban po sa hardest, holiest calling, the highest calling na pinatutupad ng Panginoon. So sa lahat po, again, our Thanksgiving, nanalangin, nakaraos po ang inyong pastor. If you see that, kasi yung time element, the privilege na binigay, no? Siyempre, nalulungkot ako Mabuti pa nga yung bayaw ko, may patawa yun nandyan, si Mama. Lahat ng mga burol, libing, pumupunta yun sa mga kaibigan. Pinupuntahan niya talaga lahat. Hindi lang nakapunta sa amin ngayon. Kasi sinasabi niya, Che, pagdating kasi ng panahon natin, para marami ding makikiramay sa atin. Patawa lang, patawa. Lungkot ako nung kasi, di ba? Siyempre, mga nakadestino naman yung mga classmate, di ba ron, mga yan. Ilan lang kami talaga nandoon. Nakita niyo yung silya doon, di ba? Daming bakante. Pero nilagyan niyo kasi it is a hero's burial na expected maraming makikiramay, di ba? And sabi nga, Lord, thank you. Yung timetable mo talaga. You have given the best sa aming kapatid kahit nasayang po niya ang kanyang oras sa mundong ito. Tayo po'y manalangin. Ama namin sa langit, alam niyo po ang puso ko hanggang sa panahon na ito. Emotionally, nagluluksa sa sinapit po ng aming kapatid. But I would really like to use that as an illustration this morning. Lord, totoo na ang iyong salita, napapahamak ang wala sa iyo. But it doesn't mean, Lord, na kaming mga Christians na supposed to be self-reliant Christians ay makukontento, magpapabaya. Kasi there's always that consequential situations na mangyayari sa amin pag hindi po napapatupad ang iyong kalooban. Hindi dahil, Lord, on the aspect, dinidisiplina mo kami dahil mahal mo kami. But Lord, nandiyan ang dyablo. Gusto po ng dyablo na kami talaga ay ipahamak. Sabi nga, sa mga usapang Tagalog, ipahamak. But Lord, kayo lagi ang nais niyo sa amin ay kami po ay mapabuti. Kami po ay mapabuti. Pagpalain po ang kabuuan po ng aming pong mga kapatiran sa kanya-kanyang antas ng pananampalataya.
the experience that I had, Lord, pinatupad mo po. Your timing, your plan, lahat po. And laging dala ko po ang Psalms 118:23. It is always your doing. Lahat ng nangyayari sa amin ay ang inyo pong kaparaanan. Lord, at that time, alam mo, Lord, na tinaray ko i-recover. Kahit po sa lahat ng gastusan, pinaunawa ko po doon sa mga, ang image ng kapatid namin ay nandun sa hindi maganda. Hanggang sa huli pong pagkakataon, ginamit ko po yung dapat kong gamitin na paraan to exalt you, Lord. Nakaka-touch po na kahit matataas na tao sumama pa sa amin sa lunch na yun. And makita nila, Lord, na maayos kami. It so happened, nagsayang po ng kanyang oras ang aming kapatid. And I know that's all for your glory, Lord. I hope ganun din kami na mga nasa iyo na, Lord. Huwag na po kaming magsayang ng aming oras, panahon sa mundong ito. Pagpalain po ang bawat isa, maging paalaala po sa aming lahat. In Jesus' name. Amen. Amen. Amen.